Kumusta? Ngayon, ang ating kwento ay Dearest Papa ni Mary Ann Ordinario. Nagsisimula ang kwento sa isang bata na sumusulat ng liham sa kanyang papa. Inilalarawan niya ang papa niya bilang isang bayani, isang kapitan ng Scout Rangers na ginawaran ng maraming medalya para sa pagtatanggol ng kapayapaan sa Mindanao. Binanggit ng bata ang paghanga niya sa kabayanihan ng papa na nailigtas ang maraming buhay. Ngunit sa likod ng paghanga na ito ay isang malalim na pangungulila. Paulit-ulit na tanong ng bata sa kanyang liham. Pero, kailan ka uuwi? Habang nagpapatuloy ang liham, mas nararamdaman ang pagka-miss ng bata sa kanyang papa. Naaalala niya ang mga simpleng bagay na magkasama nilang ginagawa. Ang paglalaro ng basketball, pagkain ng fried chicken at spaghetti, ang mango ice cream, at panonood ng paboritong pelikula. Kailangan niya ang kanyang papa sa mga pang-araw-araw na gawain. Kapag nadadapa sa paggawa ng takdang aralin, sa pagdarasal, at sa pagsagot sa kanyang walang katapusang tanong. Ibinahagi din niya ang pangamba ng kanyang mama at ang patuloy nitong paghihintay at pagdarasal para sa kaligtasan ng papa. Ang tanging tugon ng mama kapag tinatanong ang tungkol sa papa ay, kailangan ng papa mo na lumaban para sa bayan. Nagpapatuloy ang bata sa pagtataka at hindi pagkaunawa kung bakit kailangan niyang maranasan ang ganitong pagkawalay sa kanyang bayaning ama. Sa huling bahagi ng kwento, matutuklasan ang trahedya. Sa wakas ay umuwi na ang papa ng bata. Ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Nakita ng bata ang mga bulaklak, kandila at maraming tao sa kanilang bahay. Mga senyales ng pagluluksa. Nandoon na ang papa, ngunit hindi na ito magsasalita, hindi na makikita sa umaga, at hindi na mahahawakan ng kamay. Ito ang masakit na katotohanan. Namatay ang papa sa labanan. Sa kabila ng matinding lungkot, ipinapangako ng bata na magiging matatag at matapang, tulad ng kanyang papa. Naintindihan niya ang pangarap ng kanyang ama na isang mundong walang tigmaan at nangako siyang magpursige upang matupad ang pangarap na iyon. Sa huli, nagbigay siya ng huling saludo at pagpupugay. Kinikilala ang kanyang papa bilang kanyang bayani, sundalo at minamahal na ama. Ang pangunahing aral ng Dearest Papa ay ang sakripisyo para sa bayan at sa pamilya. Ipinapakita nito ang matinding pagmamahal ng mga sundalo na iniaalay ang kanilang buhay para sa kapayapaan at kaligtasan ng iba kahit kapalit ng oras na dapat sana ikasama nila ang kanilang pamilya. Ipinapaunawa din ito ang kahalagahan ng pag-unawa at pagtanggap sa mga sakripisyong ginagawa ng ating mga mahal sa buhay, lalo na kung ang layunin ay para sa mas malaking kabutihan. Sa huli, itinuturo ng kwento ang katatagan at pag-asa sa harap ng kalungkutan at ang pagpapatuloy ng pangarap ng kapayapaan kahit sa gitna ng pagkawala. Sana'y naibahagi ko ng malinaw ang kwentong ito